po tayo ng video tungkol i-recall po natin ng konti kung ano yung mga nangyayari po pa talaga sa application ng Transportify. So ngayon po, eto, naka-open po ako ngayon sa app. Maya pa po ako biyahe kasi may ginagawa pa ako. Sa ngayon, ito po in-open po natin. I-recall lang po natin, no? Kumbaga parang refresher po uli para lalo-lalo na sa mga medyo bago-bago pa lang po, no, sa Transportify. Siyempre sa mga sabik pa bumiyahe talaga, sa mga kumbaga mainit pa magpipindot ng booking, no. Siyempre excited tayo dahil siyempre una natin, 'di ba, sa lahat naman ng bagay talagang excited tayo dahil gusto mo kagad masubukan, curious ka na, ano bang nangyayari. So, may mga ilang tips lang ako na i-recall, no, bago tayo tumanggap ng booking. So, ayan po, andito tayo sa application ngayon sa nakikita nyo, no. So, ngayon, kagaya ng sinabi ko, meron tayong iba't ibang klaseng booking. Katulad na itong pag-asul, scheduled, ibig sabihin, halimbawa ngayon ay alas 9 pa lang ng umaga, ang pick up mo dyan, ibig sabihin naka-schedule lang yan. So pipick upin mo siya ng 1:11 PM, diba? So kung malayo ka, syempre may idea ka naman na kung aabot ka dyan sa 1:11 yan, siguro kung medyo malayo ka, kahit pa paano mga 15 minutes before, andun ka na sa mismong oras na naka-schedule na pick up. So ang presyo niya, yan, no, pipick up mo siya sa Pasig. Kita nyo naman po sa Pasig, di ba? Then Muntinlupa ang drop off. Ayun, may kumuha na. So yung mga ganun po. Ang sunod nating example na isang booking naman is immediate booking. So sa word na immediate, ibig sabihin pick up mo kaagad yan. Kagaya niyan, Marikina, no, 12.47 kilometers away sa akin. Yan nakalagay po, di ba? 12.47 kilometers from you, ibig sabihin sa akin. Kasi nga po, nasa Quezon City ako. So meron na kagad distance yan. Kung gusto mo pick upin yan, diskarte mo. Pero sa akin po, isang tip ko dyan, no, hanggat maaari, kasi talagang sa area ko na to, medyo malalayo talaga yung mga nakukuha kong booking. Bihirang-bihira lang po yung malapit. So just as much as possible po, kung kuhain natin is mga 5 to 7 kilometers away lang para hindi tayo masyadong talo sa biyahe, talo sa gas, di ba? Pero kung kayo talaga gusto yung kuhain niya, nasa inyo yung discretion niya. So sa akin lang, ang mga tip ko lang dyan, hinay-hinay tayo sa pagkuha ng booking. Tignan nyo muna kung talagang justifiable ba yung presyo, yung maiko-cover nyo pa talaga yung gas mo, di ba? Sa effort mo pa, di ba? Mga ganon. So halimbawa, tinanggap mo yung booking na yan, pwede mo siyang tingnan talaga yan. I-click mo lang, kahit naman i-click mo yan, hindi naman yan ma-accept agad. Yan, click natin. Wala na itong 352 na to. Yung ating destination niya, yung characteristics, ibig sabihin, search price ba siya? Makikita mo yan, lower commission siya. Tingnan mo rin po yan, no? Click ka. Tayo, there's the vlogs po ulit. Eto, naghahanap ulit tayo ng mga papasok na booking. Pumunta muna tayo sa ating kwarto para madilim at mas makita nyo yung application natin, ano? So ngayon, ayan yung mga pumapasok na booking po ngayon. So bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Eto po, no, konting refresher po ba uli sa mga nagbabiyahe ng Transportify na kagaya ko, ano. So eto, sa akin nga, yun nga pong ina-advise ko, kagaya na ito, nakita niyo yan. Syempre, minsan kasi makikita natin pag medyo mainit ka pa sa bumiyahe, makikita mo yan, di ba, 685. So ang tendency mo ngayon, i-click mo siya ngayon, no? Kasi nga, syempre ba, excited ka pa bumiyahe. So makikita mo ngayon, pag click mo yan, kung saan yung pick up mo, ayan, from. So ibig sabihin, dalawang drop-offs, no? So may naka-attach siya na basahin maigi ang mga PDF files sa booking ito para mas detalyadong instruction. So ngayon, tignan mo muna po bago mo pindutin yan, back tayo.
tingnan mo muna yung characteristics na natin sa ilalim. Yan yung mga icons na sinasabing characteristics. Ayan, surge price. Isa sa characteristic niya, pwede mo siyang i-click. No? Click ulit natin. Yan, ibig sabihin, POD collection. Ibig sabihin, meron kang proof of delivery. So, may papipirmahan ka niyan sa, kalimbawang tinanggap mo yan, ha. So, kailangan tingnan mo muna yung mga yun. Tsaka eto, extra helper. So, minsan, kakapipindot mo, hindi mo napansin, may extra helper pala. So, sabihin, pag may extra helper, ibig sabihin, posibleng may mabibigat na gamit na kailangan ibuhatin sa loob ng sasakyan mo. Nakasedan ka lang, kotse, kumbaga, Vios, Mirage, mga ganyan. Kilik mo ngayon yan. So, pag in-accept booking mo yan, di ba? Pag in-accept booking mo yan, baka dyan, ayan, pag in-accept mo na yan, dahil sa sobrang atat mo, di ba? Pagdating mo doon, hahanapan ka ngayon, nung nag-book ng, asa na po yung yung helper nyo. Alangan naman yung nag-book pa ang natin sa pagbubuhat. Siyempre, di ba? Hassle yun sa kanila. Kaya nga sila nag-book ng ganun. Para hindi na sila ma-hassle dahil, lalo na kung mamaya, babae to or ano. Yun yung mga ibig ko sabihin. So, huwag kayong click ng click. Kailangan talaga, pag may mga extra helper, ibig sabihin niya, malalaking sasakyan ang kailangan yan. Halimbawa, kailangan medyo naka L300 van ka, o kaya truck. Diba, paano kung sa third floor pa yun? Pagbubuhatin mo ba yung pagpipikapan mo? Siyempre, diba? Hindi nila yun. So, yan yung mga gusto kong i-remind po sa inyo. No? Yan yung mga basic na mistake po na minsan na pupuna natin sa mga bumabayanet na Sportify. Tingnan nyo po yung characteristics niya, no? Ugaliin po natin yon. So, yan. Tapos ngayon, balik ulit tayo. Halimbawa po, naubusan kayo ng top up, no? In-accept nyo ngayon, no? Isang halimbawa po yan, pag in-accept nyo yan, halimbawa naubusan kayo yung top up, no? Di ba may nakikita kayong BP? Yan, no? Pag may nakita kayo, yung BP na yan. Pag may nakita kayong ganyan, ibig sabihin yan, business partner yan. Kumbaga, lagi yan nagpapatransportify. So, pag tinanggap nyo po yan, automatic sa top up, magkakaroon na kayo niyan. Basta may BP na tinanggap kayo na booking. Yan. Yan po. Yan ang medyo dyan. Halimbawa wala kang pang top up. Antay ka lang ng mga ganyan. Pero siguraduhin mo na walang extra help. Halimbawa nakasedan ka, huwag mo tanggapin yan. Kasi nga extra helper ang kailangan. Yan, ibig sabihin, dalawang tao. Sabihin kailangan tagabuhat. Ang isang halimbawa, ito. Itong 479 na yan. Tinanggap na. Nakita nyo may BP. Yun, yung mga ganun. Pag kailangan nyo na magpa-top up. So, ano pa bang mga natin? So, yun. Ingat lang uli sa pagpipindot. Lalo na pag napakalayo sa inyo, no? Pero kung taga Quezon City ka, halimbawa, QC ka. Ayan, no? Makikita mo naman, Quezon City. NetPay, 340. 5.34 kilometers away from you. Halimbawa, ikaw yung bumabiyahe. So, yan. Tatanggapin ko na yan. Kasi laban na ako dyan dahil 5 kilometers away lang sa akin. Tapos, from, FR to ang drop-off is Quezon City rin. So, hindi ka natalo dyan. Quezon City to Quezon City lang. As much as possible nga, gaya na sinasabi ko, yung malalapit lang muna. Ngayon, kung tayo, nagbaboundary tayo, no? Naghahabol ka, tapos alam mong kakapusin ka na talaga, no? E di, tumanggap ka ng biyahe na malayuan na alam mong medyo makukover up yung pang-boundary mo. Nga lang, sugal na yun. Diba, from Quezon City ka to Laguna. Nagbaboundary ka ng 1.2 o 1.5. Nakakadalawang booking ka pa lang. Sabihin na natin sa dalawang booking mo is nakaka-400 ka pa lang. So, kulang ka pa ng 1,000 plus. Diba? Di tira ka nung, tingin mong kailangan makahabol, tira ka nung Panlaguna na yun. Pero kalkulahin mo na sa gasolina mo. Tapos doon ka na lang uli mag-antay. Para at least medyo may safety ka na. Yun lang, in case of lang talaga. Pero hanggat maaari, yung malalapit lang muna tirahin mo na booking. So, syempre, agahan natin. Agahan nyo yung pagbiyahe. Kasi alam nyo po, sa Transportify,
Hindi to kagaya ng Grab na hanggang madaling araw, no? Malakas ang pasok ng booking. May mga booking po 'yan, no? May mga booking, ayan, kataya yung sinasabi ko, pag medyo, alanganing oras ka na, alas 7 na ng gabi, kailangan mong humabol, yan. Hindi tumira ka ng mga 1,000, ayan, mga 1 plus na yan, kung 1,343, nasa sa'yo na po yan, diskarte mo talaga. Kung nasa bandang Maynila ka naman, tapos Mandaluyong, sabihin na natin 15 kilometers away, ikaw, diskarte mo, kung laban mo, kaya mo na, sige. Yun lang yung mga in case of lang talaga na naghahabol ko talaga ng ibaba. Pero ako na nagsasabi rin po, kayang-kaya yung maghabol ng boundary kung ilalabas yung sasakyan nyo sa Transportify. Kayang-kaya po yan. Promise po. Basta sipagan nyo lang, agahan nyo, no? Tsaka pag malapit, tira. Yun nyo lang. Pag nandito na kayo, malalaman nyo naman po yan. Pero sa totoo lang talaga, ang Transportify, ang kinaganda rin kasi dito, any point of Luzon talaga o kahit sa pang probinsya na napakalalayo niyan, wag lang yung idadagat pa po, no? Kasi sa dati natandaan ko, no, siguro mga first month ko, madaling mga alas 10 ng gabi nag-online ako. Pinasukan ngayon ako ng booking. Pagpasok sa akin ng booking, Benguet. Sa natatandaan ko, yung Benguet na yun, no, yung fare na inaalo niya sa akin, nandito ako sa Fairview, no, yung fare na inaalo niya sa akin is 11,000 plus. Nagtatempt na akong kuhain yun. Kaso nag-alangan ako, sabi ko, syempre bago-bago pa ako, sabi ko, Benguet. Hindi ko sigurado, no, ako bulubundukin. Natakot na lang ako sa dadaanan ko kasi hindi ko naman kabisado. Buti kung talaga medyo kabisado ko yung lugar na yun, na medyo nakailang balik na ako dun, tatanggapin ko yun. Kasi mo 11,000. Gayun po sa Transportify. Isipin mo, sabihin na natin alas 10 ng gabi pag in-accept ko yun. Sabihin na natin ang balik ko na rito siguro mga alas 6. Ay, hindi lang siguro. Sabihin na natin ang balik ko na rito is alas 10 ng gabi. Sabihin na natin hapon na yung balik ko rito. Diba? Kinabukasan na. Okay lang. Isipin mo siyang araw may 11,000 ka. Sabihin natin hindi mo buo makukuha yun. No, sabihin na natin sa 11,000 yun, syempre magto-toll gate ka, magagasolina ka. Sabihin mo nang sa'yo na yung 7,000 dun. No? Gas mo, pagkain mo, toll mo. Oh. Diba? Not bad pa rin yun. Kahit sabihin mo 6,000 pa yung mo. Kaya yung sinasabi ko. Ganun sa Transportify ang kinaganda sa kanya. Talagang may malakihan talagang Kagaya niyan, Ayan, yung mga booking na yan, Isipin nyo, meron pa isang kalimbawa maaga kayo nag-umpisa, sabihin na natin alas 7 ng umaga. Nabotas ka, halimbawa, no? Sakto yan, nabotas, 1343 hanggang Cavite. Okay na yan. Kasi, isipin mo, 1-2 yung binaboundary mo, isang bayan, di ba? Meron ka agad 1-3. Sabi mo nang kahit malayo pa yung generatrix, magpapagas ka. Pagdating mo doon, meron uli yan, sigurado yan. May mabubuking ka ron. Yun yung sinasabi ko ng mga pros and advantages na sa Transportify. Sabihin na natin kalamitan talaga malalayo yung pickup. So ayan po, no. Meron pa diyan schedule din nga, meron pa diyang isa is yung full time ka sa kanila. Halimbawa, meron pa yan, nakalimutan ko lang yung tawag isang buong araw mo sila lang talaga yung pag-aano mo. Halimbawa sa isang kumpanya ka lang, doon ko muna sa isang buong araw mo. Halimbawa 8 hours ka nilang kailangan. May ganun pa sa Transportify. Pero tsagay mo muna, didiskartehan mo kung talaga bang kakayanin mo. Ayan, tapos pag may mga certain at question sa kanila, ayan naman po yung menu niya. Ayan yung menu niya, bookings, missions, wallet, yan, news, info center, terms. Tsaka may chat naman po kasi sa Transportify. Madali naman silang sumagot. Diba, may mga problema ka sa booking mo, diba? May kinancel, napunta ka ron, pwede ka mag-chat sa kanila. Okay naman sila dyan. Tapos, ang hirapin kasi explain ng syempre lahat. Di ko naman may explain po, kaya inaano ko lang ng kung ano ba yung medyo mas mahalaga. Yan. Pero kalimitan naman kasi matatanggap mo na booking scheduled tsaka immediate po. Yan. Tapos, ano pa ba? Syempre, bago kayo bumiyahe, baon na kayo ng mga ganito. Tubig nyo. Diba? Kung nag-maintenance kayo, huwag nyo kakalimutan yun. Syempre, hanggat maaari,
kompleto tulog natin. Kasi hindi rin talaga nasa biro na nasa daan ka. Hindi pwede rin pupungas-pungas ka, di ba? Mahirap naman yung bumiyahe ng ganun. Kasi syempre, check mo lagi yung sasakyan mo. Tsaka always syempre, kung sarili mo yung sasakyan, may pang maintenance ka. Alam mo naman ang road condition dahil hindi natin masasabi yan, di ba? Tsaka mag-ingat ka syempre, yung mga road rage yan, nagagalit ka sa daan, hanggat kaya mo nang pagbigyan mo na. Huwag ka nang sumubay sa init ng ulo, hanggat kaya mong anuhin. Diba? Kasi perwisyo lang yan eh. Maaabirya ka lang sa trabaho mo, hanggat di ka sinasaktan, ano mo na lang, tiisin mo na lang. Diba? So ayan, mga Kadesto Vlogs, ano pa ba mga gustong ipaalala rito sa atin, mga ano natin. Basta yun, ingat po tayo lagi. Pag sa Spotify, tiyagaan lang talaga yan. Hanggat maaari, agahan mo. Huwag kang pidot ng bookings. Ano yung mga characteristics ba? Yan, yung mga nasa ilalim na yan, yung mga icons na yan. Ano ba? Diskarte lang po talaga. Tiyagaan, sipag. At syempre, yung panalangin po natin, no? So, hindi ko naman lahat sinasabi na napakaganda sa Spotify, no? Pero sa akin lang po, no? Isang napakalaking ano na rin ito para sa inyo. O, kaya natin yan, mga Kadesto Vlogs. At sana susunod po na video natin, makapag ano pa tayo na iba pa nating matuot sa Spotify. Sa ngayon po pala sa Spotify, no? Kailangan sa loob ng isang buwan, makakompleto ka ng 4 na bookings, no? Kasi pag hindi ka nakakompleto ng ganun, no? Masususpend po yung account mo. Then, pag nasuspend yan, request ka uli, chat ka uli doon sa chat box nila, magpaparequest ka uli na i-reactivate yung account mo. So yun po, Desto Vlogs, hindi ko lahat umiisip ako ano pa yung iba kung ano, dahil syempre alam niyo naman baka matagalan na kayo sa video ko, kaya ito na lang po muna. Maraming salamat po, at sana ay magustuhan niyo po yung ating video tungkol sa Spotify na refresher lang ba uli. Salamat po at mabuhay po tayong lahat, dasal po tayo lagi. Salamat po ulit. Thank you.